Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.' Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Wag mo nga akong gambalain. Nakatran ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hiningi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak humingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kung meron mang isang taong nakakaalam kung sino tayo higit sa ating sarili, walang iba kundi ang mga taong tinuturing nating mga mahal natin sa ating buhay. At sino po ang mga taong ito? Marahil ang ating mga magulang, marahil ang ating mga kaibigan, o marahil ang ating mga tinuturing na kamag-anak. Kung meron mang isang taong tunay na nakakakilala sa atin, bukod sa ating sarili at bukod sa Diyos, at ay itong mga taong malalapit sa atin. Pero kung tutusin mga kapatid, kung tunay tayong kaibigan, ang lagi nating iniisip sa ating kapwa ay hindi kapahamakan. Bagkus kung tunay tayong kaibigan at tunay tayong nagmamahal, ang iniisip natin sa ating kapwa ay mabuti. Tama po ba? Di ba walang magulang na iniisip na masama sa kanyang anak? Walang kaibigan na gustong mapahamak ang kanyang kaibigan. Walang kamag-anak sana na ang iniisip sa kanyang kamag-anak masama. Bagkus kung nandoon ang pagmamahal, kung nandoon ang pag-ibig, ang iniisip natin sa iba, kabutihan at kagandahan.
Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, merong talinghagang ibinahagi ang Panginoon. At sinasabi po sa talinghaga na ito mga kapatid, na kapag tayo ay lumapit sa ating kaibigan, kung tayo ay lumapit sa ating mga mahal sa buhay, ibigkakaloob sa atin ang hinihingi natin, hindi lang dahil tayo'y kanyang kaibigan, tayo'y mahal niya, bagkus dahil nandoon yung ating pagpupumilit. Pero mga kapatid, pagdating sa Diyos, hindi lang dapat pagpupumilit ang sumasa-alang-alang sa ating puso at buhay. Bagkus makita natin na kapag tayo ay tinitingnan ng Diyos, kapag ang Diyos pinagkakaloob yung ating mga panalangin, nagmumula po ito mga kapatid sa kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Opo, nandoon yung pagkilos natin. Opo, nandoon yung pagpupumilit natin. Pero pansinin po natin, ipinagkakaloob ng Diyos ang ating mga panalangin dahil sa kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa ating panalangin, huwag lang natin ipagpasalamat dahil nakatanggap tayo ng biyaya at pagpapala. Bagkus ang napakalaking pagpapasalamat na dapat nating ginagawa sa Diyos ay magpasalamat tayo sa kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Kaya kung sa tingin mo yung panalangin mo sinagot ng Diyos, huwag mong isiping karapat dapat ka. Kung ang panalangin mo sinagot ng Diyos, huwag mong isipin na dahil nagpumilit ka. Bagkus kung ang iyong panalangin ay sinagot ng Diyos, tandaan mo, dahil yan sa awa at pag-ibig sa iyo ng Diyos. Yun po yung unang bagay na magandang mapagnilayan. Ipinagkakaloob ng Diyos ang ating mga panalangin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawang bagay mga kapatid, naniniwala po ako ang lahat sa atin na tumutungo dito sa loob ng simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno ay nananalangin. Tama po ba? At tayo po kapag pupunta ho tayo sa simbahan, may bit-bit-bit tayong panalangin. At madalas po mga kapatid, ang panalangin na bit-bit natin ay mga kahilingan. Tama po ba? No, sana Lord, bigyan mo ako ng ganito. Sana Lord, mapaglagpasan ko ang mga pagsubok ng buhay ko. Ito ho yung mga kahilingan na hinihiling natin kapag tayo ay nananalangin. Pero minsan, aminin po natin o hindi mga kapatid, sa mga oras na ang palagay natin na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin, di ba minsan may mga pagkakataon na nagtatampo din tayo sa Diyos? Nagtatanong din tayo, Panginoon, napakikinggan niyo po ba talaga yung aking dasal? Panginoon, araw-araw po ako nasa Quiapo. Pero bakit ganun? Parang hindi niyo po pinakikinggan ang aking dasal. Mga kapatid, tandaan po natin na sa ating panalangin, hindi natin binabago ang pag-iisip ng Diyos. Hindi natin kayang baguhin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Bagkus kung tayo ay nananalangin, tayo ang tunay na nagbabago para sa Diyos. Every time we pray, we do not change the mind of God. But every time we pray, it is us who change for God. At sa ating pagbabago, mapagtantunawa natin kung paano natin tatanggapin ang kasagutan ng Diyos sa ating mga panalangin. Tandaan natin mga kapatid, lahat ng ating panalangin dinirinig ng Diyos. Ngunit, kailan ipinagkakaloob sa atin ng Diyos? Hindi natin alam. Dahil alam natin mga kapatid, kapag kumilos ang Diyos,
ito ang pinakamagandang oras. When God answered our prayers, I tell you, it is always the perfect time. It is always the best time. Kaya kapag kayo ay lumapit sa Panginoon, wag sana ang mabago ay ang pag-iisip ng Diyos. At dahil kailanman hindi yun mangyayari, ngunit ang mababago ay kung paano nating tatanggapin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. At sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang kagustuhan ng Diyos ang pinakamagandang para sa atin. Ang kagustuhan ng Diyos ang pinakamagandang oras para sa atin. Kaya mga kapatid, yung talinghagang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, yan din ang wag nating kakalimutan. At anong sinasabi sa atin ng Diyos sa araw na ito? Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ang puso ng Diyos ay bukas para sa ating lahat. Kumatok lang tayo at ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Amen.